Okay. May mga tanong ba kayo? Before tayo mag-start ng sa on page, may mga tanong pa kayo? Regarding po dun sa coach, yung sa previous activity, wala naman Mm. na po. Wala na. Ay yung na lang coach, paano po makukuha namin yung link nun? Sa, niyo, sa content niyo, Opo. ibibigay ko. Pero nakapag-ano na kayo, in-screenshot niyo na yung pag-green ng content niyo or hindi niyo inano? Hala, hindi ko na screenshot coach. Kasi yung content lang kasi is hindi naman malalaman ng client na ano yung ginawa niyo dun sa content. Supposedly mag-screenshot kayo dun sa pag-ano niyo ng title, yung meta description, key phrase, gano'n. Nung naka-green na yun lahat, i-screenshot niyo sana tapos inano niyo. 'Di bale na aanuhin ko na lang, sino pa yung may access, paki-screenshot na tapos kasi yun lang naman yung napakaimportante dun. Puwede po kami makahinga ng screenshot, coach. Oo, yung wala pa, yung wala ng access, ako na lang magbibigay ng screenshot. Pero may binigyan na ako, eh, ng mga screenshot. Yung wala pa, yun na lang anuhin ko. Ang alin. Marie, puwede po makahinga ng screenshot kasi po. Okay. Coach, yung sa akin pina-publish ko kasi link po mismo ang hiningi, eh. Puwede mo namang i-ano yung ano mo, Marie, anong tawag dito? Yung content mo mismo yung ibigay mo sa kanya na link. Yes, please. Thanks. Okay, okay. So, yun lang yung mga screenshot natin. So, yung sa Bloody Mary, yung preliminary analysis, so para maanuhan natin kung ano yung status ng website. Oh, okay, Raymond. No worries. Anuhin ko na lang. Walang problema dun. So, kayo ba ano niyo na din, ganito niyo na din yung yung gawa niyo? Kasi may nakita pa ako na hindi ganito. Pero ako na lang din mag-aano. So, una, preliminary analysis, ito yung kung bakit at kailangan natin maintindihan yung current status ng website, no? Kaya nag-website audit tayo. So, ito yung una nating nakikita, yung website through various pages. So, ano yung mga nakikita nyo doon na is yung mga issues. So, ganito lang yung pag-aano niya, pag-website audit niya. Tapos, pag ano nito is kailangan natin ng, for example, ganyan. Tapos may issues. Tapos aanuhin natin to, ito yung issues. Tapos ano ba yung solutions. So, dito may mga solution siya. So, eto. So, one by one, aanuhin ko yung mga nyo, yung gawa nyo. Tapos, ibibigay ko kay Mami Mary yung issues at saka yung solutions na inano nyo, ino-offer nyo. So pag ready na si Mami mag-optimize ng website niya, mag-offer ako ng isang trainee, isa or dalawa to optimize it. I-ano ko na lang, parang eto pwede sila mag-optimize, parang gano'n. Ha? Dito sa batch na 'to kukuha siyempre. Kayo naman nag-aano, eh.
So, yon ito yung mga ano, so may tanong kayo doon sa pag-website audit nyo ng Bloody Mary na website? Coach, ako, I have a few questions. Yeah, sure. Fire Sige. away. Ito yung questions day. Yes, sa website audit po, mga 7, ganun. So, dun sa organic keywords, monthly average, parang nag-average lang siya ng ng 4 na keywords every month. So, I'm not sure if that's a pass or a fail. Actually, kapapublish pa lang ng website na yun eh. Yes. So, data lang talaga tayo sa base ngayon para malaman niya kung paano ang progress nun. So, ang ano nyo nga kasi kakapapublish lang ng website tapos maanuhan nyo na yung data. So, kayo talaga yung magsisimula ng optimization ng website. So, ang progress nun, kung ano yung solutions nung nilagay nyo tapos mag-ano dun, pwede nyo yung ilagay sa pwede nyo yung ilagay sa anong tawag nito? Sa portfolio nyo. Yung pag-optimize ng website from 0 to kung ano na yung growth niya after a month, after 2 months, ganon. Okay. Yes, Anton. Coach, yung from step 5 to step 6, medyo nalilitaw paano gawin yun, Coach? Yung sa step 5 kasi is because yun siya, ano ba yun? Sandali. Yung sa step 5 is yung user experience at saka security audit, diba? Yes, Coach. Yung user experience is maano yun eh, yung may mga plugins yun. So pag nandun na kayo sa website ng client nyo, yun yung applicable dun eh. Pag hina-hire na kayo tapos nagsimula na kayo, nandun na kayo sa back-end ng website, makikita niyo yung mga plugins, updated ba, need bug update, ganun. So, tapos yung sa niya, sa security niya, dun pa rin yung SSL certificate, yung ganon, dun mo makikita sa back-end ng website. So, so Coach, not applicable po muna lalagay namin din oo, doon. not applicable yung ilalagay nyo doon kasi nasa front end kayo nag-audit. Tapos yung sa back end ng audit is yung pag na-hire na kayo tapos titingnan niyo yung yun lang naman yung kasi for din yun eh, security, kaya hindi mo talaga makikita from the front end kung ano yung problema sa back end. No, pag wala kang access doon sa website. May tanong pa? Nasagot ko ba yung tanong mo, Anton? Yes, Coach. Thank you po. Nice. Chris, ano yung tanong mo? Dun sa XML mapping, sitemap, Coach. Diba nag-run ka, binigay nyo ng link, nag-run kami doon. Oo. Pero, meron? Medyo, meron po. May XML sitemap naman siya. Pero medyo confusing lang siya para sa akin. Kasi, halimbawa po yung course list, tapos may course catalog. Pero nung inopen ko na siya, or pag tinitignan mo siya dun sa mismong dun sa mismong site, course list yung nandoon sa navigation. Parang nagfo-fall ata yung category dun sa courses kapag na-click mo na yung courses dun sa parang filter. Tas kasi wala naman po siyang pwede po bang pag ganun i-combine mo siya? Pwede. Sa back-end yun eh. For example, private viewing yung sa catalog, tapos public viewing yung sa course list. Okay po. Okay. Kaya ganun yung nangyayari. Pag sa front end kasi, kung ano lang yung pinapublic
ng may-ari ng website, yun lang talaga yung makikita mo. Pero hindi ibig sabihin na wala yung doon kasi may naka-private na mga pages na hindi mo kailangang i-access. For example, yung mga pages ng yung bayaran, doon ka mapupunta sa landing pages ng checkout pages or yung mga private na yung mga instructor lang yung pwedeng mag-view, hindi talaga siya public viewing. So, yun yung mga yun yung na hindi mo makikita sa front end pero nandun siya sa back end. Pero coach, dun sa sitemap, hindi mo rin siya makikita. Parang hindi siya madi-distinguish kung private or public. Nandun siya sa sitemap. Lahat ng nandun sa website, private or public, automatically nasa sitemap talaga. So, if you notice, dun sa sitemap, merong course list, merong course catalog. Pero hindi mo ma-access yung course catalog, i-redirect ka niya dun sa course list. Tama? Hindi po. Walang nakalagay under nung course catalog. Kaya nga, nandun sa sitemap yung course catalog pero hindi mo siya makikita pag i-click mo yung course catalog under sa sitemap. Sige po, tatry ko. Open ko ulit yung yung sitemap. Sige po. Kasi kahit naka-private naman, lahat ng ng website, ililist daw ng sitemap pero hindi ibig sabihin pag i-click mo siya, dadalhin ka dun sa page na yon. Lalo na pag private. Okay po. Wala ka talagang makikita doon. Kahit nandun siya sa sitemap, pero pag click mo, ikaw mismo mag-manual, hindi mo siya makikita pag hindi siya para public talaga viewing. Yes, Alexis, may tanong ka? Regarding din dun, coach, sa sitemap, yung mga pages ba na nakapublish, yun lang yung nakalagay sa sitemap. Tama po ba? Hindi, ano ko sa inyo yung sitemap ha? Para maintindihan nyo lalo kasi parang naano kayo sa private, doon kayo nalito Yes, coach. Kasi di ba dapat may kiniklik na link doon. Pero parang walang nakalink doon yung course at saka yung course list. Parang hindi sila nakalink. Matagal ba yung crawling ng Bloody Wala naman yung laman yung website. Ba't matagal? Coach, saan ba in-open ng ang sitemap? Application. Oo, kasi mas ako Francis sa visual talaga kaysa doon sa HTML na ng sitemap. Naiinis ako doon.
pag HTML na sitemap yung titingnan ko. $7.58. Okay naman siya. Hindi talaga ako makapasok. Bakit? Sinong nag-try dyan? Pa-try nyo nga, pakita sa akin. Ako hindi ako makapasok, pero pumasok ako dun sa ano, yung sa URL lang na sitemap. Pero hindi siya dun sa ano, visual. So, eto. Anuhin natin ha. So, ito yung ano, yung sitemap ng Bloody Mary via HTML. So, hindi siya ano. So, ano nga yung inano mo kanina, ano, course list? Course list po at saka yung course at saka course list ata yun. Or course catalog. Courses, top BIP process enforcement, onboarding. Kasi lahat ng pages talaga doon, nandito naman, hindi nyo lang accessible. For example, ito, bloggymary.com dashboard, retrieve password. Hindi nyo naman to applicable, ano eh. Hindi nyo naman to ma-access. Unless binigyan kayo ng ano talaga. So, course category, filter category. Asan ba yung? Sandali. Course catalog, yung sinabi mo, no, na nakita mo? Yes, coach. Wala. Walang course catalog dito. Parang may na-send po si Bianca. Pag inopen nyo po, yun na yung ano. Yun yung course map. Course category dun sa XML map sa Octopus po. Sa chat. Hindi nga ako maka-open. Oh. Tingnan mo. Ay, pwede po kung... Parang inano ako ng ano. Pwede po kung mag-share, coach. Stop presenting. Sandali, hi. Ano ko muna yung para maano nyo na hindi... inano yata ako ng Octopus. See? Ito galing to sa kay Bianca na ano.
Yung sa akin naman po na-open ko na siya yung galing kay Bianca. Ganyan din po ko kanina. Sige, open mo ay ikaw na yung mag-ano. Present mo. Titingnan natin kung ano yung ano nyo. The same lang naman yung ano natin. EHREF yung ano mo, sitemap kinuha. Ayan, gusto ko ganyan na sitemap talaga. So, si Coach Edina pa lang yung may ano, at saka si Mami Mary. So, yan, courses, graphic design, top onboarding, social media marketing. So, asan yung course catalog na sinabi mo? Wait lang po. Ito po, di ba ito courses? Tapos nakahiwalay po dito yung ano, course category. Pero pagka tinitingnan mo siya, parang wala naman po siyang nakalink. Wala naman talaga siyang laman. Tingnan mo naman, wala naman siyang laman. Wala siyang kulay. Wala nakalagay lang siya doon, pero wala pa talagang laman. Nandun yung mga pages, pero hindi siya accessible. Kasi wala siyang laman, blank. Pero pag pumunta po ako sa Bloody Mary na site, sa course list, at ayun, makikita ko tong mga to, yung business development freelancing, nakatag siya as ito po, category. Kaya nga. Pero wala pa rin naman yung laman. Kategory lang yan ng ano. Tingnan mo. Makikita mo dun sa sitemap, di ba? Wala siyang kulay. Wala Kasi, po. wala siyang kulay kasi hindi enough yung laman niya para ano siya as ano. Kasi yung nakalagay dyan is, eto ha, don't make it complicated. Sa sitemap na to, kaya ito yung pinagamit ko sa inyo kasi dito nyo makikita kung ano yung mga sites na pwedeng ma-access sa'yo na merong mga laman na enough siyang maano sa index. Tapos yung may mga hindi siya naka-black ng robot.txt. So, yung mga empty na ano dyan is present yan siya doon pero black siya ng robot.txt kasi hindi enough yung laman niya to make it crawled. Para ma-index siya, para ma-optimize. So, yung mga yan, nandun yan, kahit hindi natin pero wala siyang kulay. Tingnan mo. Yung may mga kulay na pages, yun yung mga ano na ano mo yan, ano mo yung may mga kulay na pages. Pag yan yung maano mo, nandun yan sa URL ng Bloody Mary, yun yung may mga laman talaga. Tingnan mo, yung may mga laman is meron talaga siyang body. Tingnan mo, may mga description, may mga title pages, may mga ano kung ano yung laman doon, pero yung mga empty is wala ka talagang makikita kundi yung title lang ng URL. Okay ko po, Coach. Gets ko na. So, if ever, pag ikaw is EO ka, eto, ano lang to ha, sample lang ng sitemap. Pero pag kayo is EO, kayo yung maggawa ng sariling sitemap ng website. Tapos, i-ano nyo yun, i-register sa index. So, Coach, halimbawa, meron na to, di ba? Tapos ito, wala pa. Parang ito po kasi nakakonect siya dito sa category. Since wala siyang nakamap, pwede po ba silang i-combine together? Parang ilalagay sa under ng business. Per category kasi yan. Nasa website talaga yun na per category. Yung courses kasi is per category. It's either, for example, technical writing is for business na category. Tapos tingnan mo yung mga category doon. Hindi pa kasi yan buo yung website ni Mami kasi konti pa lang yung nakalagay. So, development, freelancing, so meron silang project management, mag-ano yata sila ng project management for development. Tapos yung sa freelancing niya is yung mga courses ng graphic design, yung mga ganon. So, yun yung mga category niya, under category. So, tatlong category lang yung sa course hub niya, pero depende din yun sa tagging, tapos ano yung label nun. So, yung mga ano yan is, yung nakikita mong menu, ito lang yung viewed na menu doon sa ano, pero yung mga pages doon is marami. Okay po. Ano pa yung tanong mo dyan sa sitemap?
Ako may tanong ako. If ever hindi ka gumagamit ng ng tagging tapos nasa loob ka ng website kasi naka-access na kayo ng website ko, 'di ba? Kaya niyo bang gumawa ng sariling sitemap? Hindi. Kasi yun yung advantage pag kasi tayong mga SEO talaga, tayo talaga yung gagawa ng sitemap ng website. Tapos iaano natin dun sa na, hey, pwede pa register nitong sitemap na to. Ito na yung sitemap ng website natin dun sa web developer. Possible, coach. Kung halimbawa, ito si Vloggy Mary, kung tama po yung intindi ko, ito si Vloggy Mary, tapos nakikita mo naman yung menu, halimbawa ito na nga si course list, pag kinlik mo siya, nandoon yung mga list of, ng mga courses. Tapos makikita mo din naman dito sa sitemap, ito yung course, ito yung mga nakikita mo. If ever, yung tanong ko is, pag wala kang makitang ganyan, pag hindi mo siya gagamitin, wala kang gagamiting tools, ikaw lang mismo, dun sa magtitingin ka ng ng website. For example, ganyan, makikita mo ba course list, anong branch niya? From course list, 'di ba? Yung sa sitemap kasi is from main URL, kung ano yung branches ng under that course list, or ano yung branches under the pages, or ano yung branches under the GitHub. Nakita mo yun doon sa balik ka doon sa Octopus, tingnan mo. So yung courses, yun yung main. Tapos meron siyang branches na social media, ganon, 'di ba? Kita mo? Yes po. So without seeing this or without using Octopus, can you do this just by looking from any website? It's not just Vloggy Mary. For example, pag makikita mo yung website, makakonect ka ng ganito or makakreate ka ng ganito without using tools? Pwede po. Pwede po. Exactly. Kaya nga nag-aral kayo eh. Kasi imposible naman na hindi nyo maano na, ito yung ng courses na to. Ito yung branches ng na to. Pero hindi siya ganun hindi siya ganun kabilis, lalo na pag hindi ka pa sanay. Pero pag sanay ka na sa para lang siyang workflow or org chart, yun yung tinatawag na sitemap ng website. Parang org chart lang siya. Tapos, nyo to na parang, ito yung visual, tapos, via HTML, yung, ng site ng is, yung gagamitin nyo is via URL. Pag HTML ang paggawa nyo ng sitemap. Kasi sa URL kasi is makikita mo kung kailan siya na So, yun yung mo. So, okay na? Okay na po. Thank you po. Baka may ka pa, may clarifications sa sitemap. Wala na? Sa akin, coach, wala na po. Clear na po siya. Okay. Yung iba dyan, before ni Marie Chris, may mga tanong pa kayo? Si Anton hindi daw siya makagama without guide. It's understandable naman. Pero dapat Anton mag-aral ka kahit hindi yung sa Vloggy Mary, magtingin-tingin ka ng mga public website tapos titingnan mo kung kaya mo bang mag-sitemap. Pagkatapos, gawa ka lang ganito. Pagkatapos, bago mo siya ilagay sa Octopus, tapos i-compare mo yung gawa mo sa result ng Octopus, kung ano ba siya, tama ba yung gawa mo. Ganun. Para lang masanay ka. Kasi para kasi siyang blueprint. Yung sitemap kasi yun yung blueprint ng website. So kung wala kang blueprint ng website, hindi mo kasi siya hindi mo kasi siya maintindihan paano mo siya i-SEO kasi hindi mo alam kung ano yung pasikot-sikot ng website. Mag-YouTube na lang ako, coach.
Hay naku talaga. Pwede naman, sige, magtingin ka ng YouTube, pero gawin mo pa rin, hindi yung tingin ng tingin ka. Tumitingin ka nga sa YouTube, tapos hindi mo naman gawin sa sarili mo, i-try mo sa sarili mo. Kahit nga i-ano mo lang, isulat mo lang, ganun. So, yun. Thank you, Marie Chris, for sharing. At saka yung sa tanong mo. Anyone else, may mga tanong kayo? Overall sa activities, sa ano? Joanne Magno. Coach, pwede gumamit ng video tool ni... What's this? Anong term niya, coach, as a job? Technical SEO, guys. Under technical SEO yung sitemap. Indexing, crawling, restructuring, ano siya, loading, under technical SEO siya. Yes, Anton, SSL certificate issues is back-end din to. Yes, HTTP compared to HTTPS. Yan yung issue ng SSL certificate. So, pag na-expire na yung SSL certificate ng isang website, doon mo makikita na pag open mo na isang website, sasabihin sa'yo na this website is parang ano siya, tapos merong naka-square na ano doon sa sa search bar. Possible po ba na ma-map yung private? Yes! Possible. Lahat ng nandun sa website, kahit hindi siya for public viewing, na ma-map out talaga siya. Kasi ano nga siya, anong tawag doon? Blueprint ng website. Lahat ng sulok, lahat ng kwarto, lahat ng is nandun sa sitemap. Alexis. Hindi, coach, yung yung tinano mo kanina, coach, diba? Nagagawa kami ng walang tools. Paano, kasi yung pagkaano ko, yung, diba, not unless mag-login ka, ma-access mo yung ibang Pero pag di ka nag-login, di ko mapunta. Hingian ka lang din naman ng sitemap, Alexis, pag nandun, may access ka na ng website. Hindi ka naman hihingian pag wala ka pang access dun. Kasi paano mo ano yung blueprint pag hindi mo alam kung ano yung floor plan? Hindi mo mapasok yung bahay. Noted, coach. Thanks. O pag hired na, pwede na. Anton. So, NA po yung SSL. Hindi, makikita niyo yung SSL sa yung sa, ito ha. Ito yung tinatawag na tire screen. Pakita ko sa inyo. Makikita niyo ang SSL pag, for example, ito ha, tayo, mano-mano para makita nyo kung paano nyo ma-check yung SSL. Ito, pag ganito, tingnan mo, HTTPS, ibig sabihin, active yung SSL niya. Pag naka-HTTP lang to, walang S, ibig sabihin, expire yung, expire yung SSL niya, at saka meron tong nakalagay dito na warning. Parang, siya, naka-red na, anong tawag doon? Parang triangle. So, makikita nyo dito. So, yung SSL, ma-check nyo siya manually pag ganito. Tapos, hindi ba kayo nakaranas na mag-open ng website na nakalagay dito sa na warning, this website is dangerous? Ganon. Hindi pa kayo nakatry mag-open nun? Try na, coach. Yes, yun yung yung na-try nyo, yun yung ibig sabihin niyang SSL niya is expired na. So, dangerous siya. So, yung is kailangan niyang i-activate yon at saka para maano yung SSL certificate. So, yung SSL certificate kasi is limit yun 1 year. Tapos every year mag-renew ng SSL certificate para
protected yung website. Yung SSL certificate is yun yung mag-protect ng website talaga. Coach, pwede din ba yung ano, kasi nakita ko dun sa Vloggy Mary, di ba meron siya yung katabi ng Vloggy Mary na sa URL, yung view site information. Tapos meron din dun parang connection secure, the certificate is valid. Another way din po ba yun ang pag-check ng SSL? Yung certificate is valid? Apo. Yung SSL is yun yung protection ng website. Yung TSL naman is hindi nyo siya maramdaman talaga, pero maramdaman yun yung nung sa web developer. Yung sa user lang is yun yung maramdaman nyo yung SSL kasi hindi nga protected yung website. So, bigyan kayo ng warning. Yung sa TSL naman, yung web developer ang may kasalanan nun. Bakit hindi niya ni-register yung domain. So, ano pa yung ano nyo? Tanong. Fire away. Yes, Cherry Lou. Coach, about po sa local optimization, example po yung kay Coach Mary, halimbawa po maglalagay siya maybe ng office. Come again? Halimbawa po kay kay Coach Mary, or halimbawa po ikaw po may business ka and then may website ka na po. Kaya lang hindi pa siya nalalagay sa local Hindi mo pa siya nalagay sa local directory. Opo. How do you do that? Or how do you go about it? Halimbawa po pag ikaw po yung sinabihan na, can you do this? Pag i-ano mo siya sa local directory, Opo. Ganito. I-verify mo pa yung yung Google My Business mo. Unless ma-verified siya, hindi mo yun ma-register sa local directory. So, ang unang gawin mo, i-register mo muna siya. Yeah? Okay. Thank you. No worries. Pero yung registration ng Google My Business is yung Google talaga yung magsisend sa inyo ng mail. Mailing talaga. As in, hindi sila mag-use ng internet. As in, yung code is i-mail nila sa'yo sa address ng business mo. So, dapat may may local office, local store, kasi dun yun ilalagay. Kasi tinatawag nga nating local kasi within the vicinity, nasa area siya. So, pag wala kang Google My Business, bakit ka mag-local optimization? So, dapat may Google My Business ka talaga kung gusto mong local optimization. Joanne. Raymond, yes, may tanong? Yes, Coach, about sa crawlability. Kasi dun nagbabasa-basa ako nung kailan, and then, yung sa crawlability, may mga few sites doon sa website ni Vloggy Mary na yung crawl depth 4 or 5, parang yung nabasa ko, parang 1 to 3 lang dapat yung crawl depth. So, kailangan pa ba nating ayusin yun? Oo, sasabihin natin kay Mami na, Mami, pa-unindex naman ito para hindi siya macroll kasi yung yung website mo is super public na. Okay, sige. Okay, thanks, Coach. Yun lang. Or pag doon sa client mo is anuhin mo talaga na this pages, can we unindex this so that it couldn't be crawled by the website? Parang ganon. Okay.
Coach, may na-send ako na SSS sa Google Chat. Yun na yung ano. Saan? Google Chat? SSS? Sandali. Hanap ako. Mhm. SS certificate, viewer Mary. So, ano yata yan yung ano, yung SSL certificate talaga is ano siya eh. Sino ba yung nag-ano? Francis. Francis, yung certificate na inano mo is, yun yung parang sa hosting certificate na inano. Alexis, yes Alexis. Sandali, Francis bibigyan kita ng sample ng SSL certificate. Yung ano ko, regarding din dun sa tanong ni Raymond kanina, yung rollability. Yung way ba coach na ano, na 'di ba ang iniiwasan natin is masyadong maging public yung website natin. Yung way Oo. ba nating coach na ano yung Kasi sinasabi mas mo kanina, mabilis kasi siyang ma-phishing pag super public yung website, Alexis, 'di ba? Tapos pag super public yung depth na umabot na ng 4, 5, 6, pati yung email na ginagamit mo sa pag-access mo ng website papunta sa WordPress is ma-access na niya. Parang ganun. Mabilis siya anong tawag doon? Ma-access ng iba. Pag super depth na yung crawlability ng ng isang website. Ano yung way namin coach bukod sa robots text? Anong way ng pag-lester? Pag-lessen ng crawlability? Di ba sa robot text, binablock namin, dapat i-block namin yung mga yung mga hindi dapat naka-public. Bukod dun coach, meron pa bang ibang way? Cookies. Kasi nasasapul yung robot text sa sa mga crawling, sa screening. Nasasapul kasi siya kasi parang hindi naman ibig sabihin na binablock niyo ng robot text is lahat mabablock. May iba pa rin na makapasok doon sa dahil sa Pero may plugins doon, Alexis. Nag-website ka ba? Hindi coach. May plugins doon na parang may firewall ang website for crawling. Na inano ng web developer para lang ma-protect siya doon sa mga gustong magpasok sa website na hindi naman sila karapat-dapat pumasok. Yes, coach. Sa HTML pwede yata maglagay. Oo, pwede pag coding yung website hindi drag and drop. JavaScript din pwede, Francis. Ilagay mo sa JavaScript yung yung protection ng isang website. Pwede mo nga ilagay sa code mo na hindi pwedeng i-copy yung lahat ng content sa website mo eh. 'Di ba may mga website na pwede niyong i-copy? Pero may mga website talaga na kahit anong control A nyo dyan or kahit anong press ng mouse nyo, hindi nyo talaga siya makakopy unless nyo siya screenshot. Tapos may mga website din na hindi nyo talaga mabasa sa screenshot kasi blurred siya. May protection yun. Oo, sa coding kasi is matrabaho talaga siya pero pag ma-notice nyo na may mga website talaga, for example, JP Morgan na website or under JP Morgan na website, grabe yung security ng website nila. Masasabi mo talaga na anong tawag doon? Pinaggagastusan siya. May mga tanong pa ba kayo?
Anyone guys, any clarification, questions na pwede nating i-tackle na hindi pa masyadong naintindihan nyo or naguguluhan pa kayo? Pero ito lang yung ano ko ha, pag technical na talaga, hindi naman talaga natin ano yon, hindi natin trabaho talaga yon. Sasabihin nyo lang sa web developer. Coach, may tanong ako. Kasi di ba gumamit tayo ng tool, dun sa step 1, gumamit tayo ng tool na page speed insights. Tapos parang sinasabi niya dun na parang 70% or minsan parang 5 seconds or millisecond ata yun nandoon. Pero parang pag ina-access mo yung website, mas mabagal. Kasi depende din yun sa, nasa Pilipinas tayo, di ba? Wala Ito din palagi yung tandaan ha, wala tayong ano talaga, nang hiram lang tayo ng Singapore. So, late talaga yung access natin doon sa lahat ng website kasi nag-rent lang tayo ng parang server ng Singapore sa internet. So, dapat may margin of error talaga yung pinagagawa nyo. So, dapat, for example, nakikita nyo 5 seconds yung ano doon sa website. Suppose, pag yung website made in the US, made in Singapore, made in ano, so, papasa talaga yon. It's either 3 seconds or 2 point something seconds, tapos dito lang sa Pilipinas, nababasa mo ng 5. So, ito lang yung palagi yung tandaan na pag mag-ano tayo, kahit mag-crawling tayo, mas mahina yung sa atin compare talaga sa actual ng run ng website. So, kaya yung mga web developer, pag sinasabi mo na, can you do this? Tapos, dapat anuhin nyo yung margin of error. Pag swak ba siya doon, meron kasi tayong pinaka-late is 3 seconds yung late ng internet natin. Yes, Alexis? Yung ano coach, para magka-idea kami. Ako nalilito pa rin ako dun sa may last part yung ang tawag dito, priority niya, yung timeline niya, coach. Tanong ko lang, paano yung, sa'yo coach, paano yung way mo, yung atake mo? Ano yung sinusunod mo na parang matrix? Kunwari yung impact niya, yung kung gaano kadaling ma-solve yung isang yung sa issue. issues? Yes, ganun ba? Yung atake mo. Yung sa timeline, no? Doon kayo na, ano? Kasi sa strategy na yun kasali. So, for example, ganito. Uunahin talaga natin yung technical ng website. Kung lahat ng issues, 'di ba, ang daming issues ng website, titingnan mo muna yung technical before ka mag-on page. So, technical ka muna kasi yun yung ano ng ano palagi yung tatandaan na walang papasok sa website niyo pag super hina niya. So, make sure that you fix the technicalities of the website before you optimize it. Kasi useless yung pag-optimize nyo ng content ng website kung ang structure mismo ng website is super hina. The more you add content on it, the more na mas bumagal siya. So, dapat yung uunahin nyo talaga, yung i-prioritize nyo is yung technical issues na ma-fix siya within 2 weeks. Bago pa kayo mag-start ng on-page. So, mag-back and forth kayo ng web developer na, hey, can you fix this? Can you fix this? We need to this. Ang timeline lang talaga dun, Alexis, is 2 weeks lang talaga kailangan mong i-fix yung website. Kasi makaano din siya sa ranking pag hindi na-fix yung website. Kahit gaano pa ka-optimize yung website mo, tapos hindi na ano yung technicalities niya, hindi ka magra-rank talaga. Tapos, palaging sasabihin sa web developer na clear cache. I-clear niya yung cache ng backend talaga. Kasi yun din yung nakapagpabagal sa kanya.
Mari Chris, medyo malapit lang, nasa Bangkok ako. Ayos lang, pero 'pag nandun ka talaga tulad ni Johnny na nasa Japan siya, exact yung niya, yung result ng web audit niya. Kasi 'di ba, may server naman silang sa kanila. Kung wala naman kayo sa Pilipinas, guys, wag niyo nang isipin na late yung natin. Dapat exact yung niyo, yung result niya ng website audit. Yes, Alexis, additional question? Follow up pa ba? Yung, di ba coach, yung sinabi nyo technical, hindi rin ba depende coach sa goal ni client, yung paggawa natin ng strategy? Kunwari kasi, ang inaano ganito nila, kasi yun, gusto nila Alexis, mabilis. no? Yung goal ng client is makakuha siya ng leads galing sa website. Pero, yun nga, yung goal ng client is, yun yung kumuha ng leads, magra-ranking siya para maraming makakita sa kanya. Paano niya yun marireach ang goals kung ang website niya mismo trashy? Kaya dapat i-explain mo sa client mo na, hey, we need to fix this because our goal is to be seen to many people or to your target audience, but how would they open your website if we are this and that? So, dapat yung priority nyo talaga, yung technical talaga. Hindi yung content mismo. Kasi aanhin mo yung content pag hindi ma-open yung website. So, ikaw mismo na SEO strategist, yun yung dapat i-ano nyo sa client na, hey, this is your goal, this is how we do it, this is the strategy that we need to do so that we can reach that goal. Yun coach, thank you. Medyo nalito lang kasi ang dami kong nababasa coach na nag-ano sila inuuna nila yung madali kasi yun yung para meron na kagad silang mabangko ng mga nagawa nila. Understandable yun, lalo na pag yung mga SEO is hindi pa talaga nila yung paano gumalaw. Alam mo yun? Yung mahilig sa, anong tawag dito? Mahilig sa Band-Aid. So, yung SEO kasi guys is fundamental siya, Alexis, di ba? So, dapat yung fundamental niya is strong. So, pag uunahin mo yung mas mabilis, tulad ng naglalaba ka, unahin mo yung tapos iiwan mo yung, eto na lang yung i-sample ko sa'yo ha. Hindi kasi siya applicable dun sa SEO na iiwan mo yung complicated, unahin mo yung easy or simple one is because yung simple one nakasalalay siya kung paano mag-perform yung complicated. Yung karamihan kasi is nagbe-base lang sa kung ano yung maipakita nila sa client. Hindi sila nag-aano sa long run. Kasi lalo na pag yung client is, ang gusto niya is may makikita siyang ginawa mo araw-araw. Kaya yung mga SEO is unahin talaga nila yung may deliverable sila everyday. Kahit hindi naman siya within the strategy na dapat gagawin mo. Kaya minsan magsasabi yung client 3 months na wala pa ring result is because hindi mo pinifix yung issue simula pa lang. Kasi kailangan mong may maipakita sa kanya kasi yun yung gusto niyang makita. Pero hindi niyo talaga na yung parang ways or yung strategy to get the goals na inano ng client. So, ikaw din dapat talaga yung mag-i-explain ng sa client na kailangang i-fix nyo to before pa kayo mag-keyword research, before pa kayo mag-content optimization. Kasi kayong lahat, alam nyo na kung paano mag-content optimization, di ba? The more that you add content on the website, tapos hindi pa na-fix ang website, mas lalo siyang, mas lalo siyang babagal or mas lalo siyang bibigat. So nakita nyo naman, may mga images kayo. Every blogs that you create, may mga images siya, may mga content siya.
the more na ilagay niyo yun dun sa website, mag-aano talaga yung bigat ng website. So, kaya nga i-optimize siya. Tapos, yung website na yon kung hindi nyo pinifix yung technicalities nun, nung una pa lang, tapos palagi na lang kayong nag-add, may nafi-fix ba? Yun yung tanong ko sa inyo. May nafi-fix ba pag ganun? May parang dito yata yun sa batch na to may nag-ask na, Coach, ano naman 100 naman yung optimization niya or yung on page niya, pero bakit ang liit na hindi naman siya nararanking? Or bakit yung backlinks niya? Is because optimize nga siya, is hindi naman na on page optimize nga siya, pero yung technicalities niya, yung niya is hindi naman na fix muna. So, maiiwan at maiiwan talaga siya kasi ang search engine, mas mas pabor siya doon sa user-friendly na website. So, may mga tanong pa. Next, nasagot ko ba yung tanong mo, Alexis? Yes, Coach. Luminaw na. Ayan. Pag may pa kayo clarification, kahit gaano ka-technical, pwedeng-pwede niyong itanong as long as na naman sa SEO. Yes, Mary Ann. Coach, tanong ko lang po, ganda gabi. Yung sa technical, isa po ta pwedeng gamitin sa kanyang pang-test yung Screaming Frog, tama po ba? Pwede pag yung sa unindex or yung broken links, ganun. Yung sa Screaming Frog, mas mabilis siya ibigay mo dun sa sa web developer kasi may mga URL na yun eh. So yung naman ito. Yun po yung pinakamabilis na pwedeng maging Apo. Okay. Bukod po dun, Coach, ano pa yung ibang pwedeng magamit na tools? Console. Google Console. Pag may access na kayo ng Google Console ng client nyo, mas mabilis yon. Kasi yun sa Google Console yung performance, overview, makikita mo siya doon. Yung every pages, pag na-index ba yung pages or hindi. Kasi sa pag-index o unindex ng pages, nandun sa Google Console. Okay po. Thank you, Coach. No worries. Sino pa yung may mga tanong? May tanong dito kanina, yung sa nyo ba is pwede na ba kayong mag-apply? Sino ba yon? Sandali, balikan ko nga. Si Francis pala. Pwede na ba kaming mag-apply? Yes, apply na kayo ha. Kasi sa totoo lang guys, kahit anong paliwanag ko sa inyo, kahit ano pang pinagawa ko sa inyo, mas may matutunan kayo pag doon sa client talaga. Kasi magkaiba naman kasi yung ng client. Mas gusto kung ano yung gusto ng client, ano yung unahin. So, yung decision making nyo is depende pa rin kung ano yung gustong makikita sa client nyo. So, sa totoo lang, mas marami talaga kayong matutunan pag kayo na yung gumawa, kayo na yung gagawa ng strategy na wala na kayong instruction from me. Kayo na yung mag-instruct sa sarili nyo kung ano yung gagawin nyo. So, yun. Mga howdest lang, Coach, ang mga mag-apply. Hindi, mag-apply talaga kayo, guys, ha? Kasi marami talaga naghahanap ng SEO talaga. So, yung unahin nyo lang is, for example, may naghahanap ng on-page or makita nyo naman sa job description, apply kayo. Apply kayo. Tapos, pag may clarification, ganun, pwede naman kayong mag-message sa akin. Jerilyn, yung interview, pagkatapos nyo dito, hindi kayo bibitawan ni Mami Mary pag hindi pa kayo ready. Mag-mock interview pa kayo. Ako, Coach, di na binalikan yung tinanong ko sa'yo. Ano ba yung tanong mo? Mag-unmute ka nga. Be, tanong mo na lang sa akin. Hindi, yung sa messenger yung client. Anong sa messenger? Paalala mo. May tinanong ka ba sa akin? Sa messenger ko?
Saka busy ko, Anton, hindi ko na maalala may tinanong ka pala. So, yun na nga eh. Hindi, coach, yung tinanong ko sa'yo. Ano nga? Ano yung tanong? Yung kung ano sasabihin, tapos hindi ka ako binalikan. Yung anong sasabihin din sa client, tapos sinabi ko sa'yo, tapos hindi ka binalikan ng client mo. Ang tagal mo kasing ang tagal. Nag-reply ka ba agad sa kanya or hinantay mo pa yung sagot ko? Hindi, nag-reply naman ako, coach. Ewan ko, parang baka may nahanap na iba, no? Pag ganun. Oo. Baka kasi may nahanap din na kasi iba. nag-chat eh. At saka pag hindi sila mag-fit ng nahanap niya, babalikan ka naman nun. Ganun naman yung mga client eh. Parang ano ka lang, second choice. So, ayos lang, Anton. Parang ganun. Pagkatapos nyo dito, guys, may ano pa kayo, parang playbook doon kay Mama Mary. Tapos, tuturuan niya kayong mag-optimize ng profile nyo sa LinkedIn, sa Upwork, kung saan man kayo. Tapos, pag wala kayo doon, is tuturuan kayo kung paano gumawa ng account. Pagkatapos doon is may activities kayo. Pagkatapos doon is mock interview talaga kayo isa-isa. Questionin talaga kayo on cam, as in, naka-open cam talaga. As in, parang i-interviewin ka talaga si Mama Mary yung client, ikaw yung nag-a-apply. So, practice, as in practice, yun yung na kahit kinakabahan ka. Tapos, pagkatapos nun, magbibigay ng tips si Mama Mary kung ano yung mo doon, and for example, so you're super nervous, ganito yung gawin mo, ganito to calm yourself down, parang ganon. So, hindi kayo mabibigyan ng certificate kung hindi nyo yung pagdaanan lahat. So, huwag kayong mag-alala, guys. Hindi kayo bibitawan dito sa Vloggy Mary nang hindi equip sa lahat. Hindi kayo marunong magawa ng anong tawag doon? CV or resume, nandun sa playbook, kasali yun, paggawa ng resume, paggawa ng account, pag-optimize ng account ng LinkedIn, ng Upwork, at saka yung online jobs. Tapos lahat. Pagkatapos mag-mock-interview kayo before pa kayo mag-certificate. So no worries. Hindi talaga kayo hindi lang by skills dito, pati kung paano. Ang hindi lang ibibigay dito talaga yung client. Hindi kayo bibigyan kasi dapat marunong kayong humanap. Pero skills and everything is na. Paano naman kasi yan si Anton Francis or Alexis ba yun? Alexis, iba naman kasi yung pangalan yan sa pangalan yan sa FB. Paano kaya niya yan? Ano ba talaga yung pangalan niya? Anton ba talaga? Tami ba talaga? Ewan ko sa kanya. Nickname mo pala yun. Akala ko may inutangan ka tapos binago mo yung pangalan mo para hindi ka mahanap. Hindi. Yan lang talaga yung naisip ko. Oo. Tapos alam niyo ba, kahit palagi na yang nag-chat sa akin si Anton, palagi pa rin yan siyang na, hello coach, si Anton pala to. Kahit may na kami before. Kasi alam niya malilito ako eh. Hello coach, si Anton pala to. May tatanong po ako, ganito, ganyan. May client, po ako sa client. May nag-apply po ako, coach, ganito yung hinahanap niya. Paano ko ba to anin? Parang ganon. Tapos re-replyan ko siya. Kinabukasan, mag-chat siya ulit. Coach, si Anton pala to. Ganito yun, coach, yung client niya. Parang ganon yun. Ganon yun. So, every time na mag-chat siya, yung una talagang niya, bungad is, coach, si Anton pala to. Alam niyo, nalilito ko sa pangalan niya eh. Yes, Mary Ann. Coach, tanong ko po yung sa backlinks. Yung internal tsaka external, yun yung backlinks. Hindi. Yung sa internal, yun yung parang way of promoting sa website talaga. Kailangan yun para
Kasi yung blogs kasi is yun yung content ng website mo. So, dapat i-connect mo yun dun sa homepage ng website. Yung external is, depende yun kung ano yung content mo at kaninong website naaayon yung content mo. Tapos, pag ikaw yung magba-backlink, ikaw yung gamit ng external, ikaw yung nag-backlink dun sa website, hindi sila yung nag-backlink sa'yo. Kuhara? Medyo nalilito ko, Coach. So, ganito. Sige, so, ganito ha, explain ko. For example, ang Jollibee, may nag-content sila about freelancing, tapos ay ililink nila doon sa external nila ang Bloody Mary. Ang Jollibee nag-backlink doon sa Bloody Mary. Gets? Hindi ang Bloody Mary yung nag-backlink doon sa Jollibee. Yung Bloody Mary, yun yung receiver ng backlink. Galing sa Jollibee mismo. Okay? So, kung kita yung gagawa nun, for example, yung Visible Biz, naggamit ng external link papunta kay Bloody Mary, yung Bloody Mary, yung naka-receive ng backlink galing sa Visible Biz. Kuhara? Okay, Coach. Nakuha ko na. So, yun. Pag gusto mong mag-build ng backlink, dapat i-friend mo si Jollibee, i-friend mo si McDonald's, i-friend mo yung mga universities, mga ganon, or i-friend mo yung media, tapos sasabihin mo, hey, kailangan ko ng backlink, pwede ba magbigay ako ng content sa'yo? Tapos, pa-link na lang doon sa client ko or something ganyan. Ganyan yung link building. Isa sa mga ways ng link building. Pero Coach, kapag ka mag-link ka nung kailangan related. Ba kung SEO, puro SEO lang? Oo, dapat related doon sa content. Okay. Wag naman na ang pinag-uusapan is SEO tapos nililink mo sa Jollibee, anong connect nun? Oo nga. So, kung pinag-usapan, for example, kung nagba-vlogs kayo ng pagkain or something like that, pwede mong i-link sa Jollibee or any restaurant na favorite mo or something like that para makakuha din yung restaurant ng backlink galing sa'yo. Okay, Coach. Thank you. No worries. Alexis, pagkatapos mag-SEO na gutom, o order ka sa Foodpanda or sa Grab. Ganun lang yan. O, diba? May free promotion pa yung Foodpanda at saka Grab. So, may mga tanong pa ba kayo? Kayo guys, kayong graduate ng batch 5, pag may client na kayo or kailangan nyo ng one-on-one, you have 3 one-on-one for me. Pwede kayong magpa-schedule. Yes, kung may mga kayo or may incoming na interview, tapos na kayo is kailangan nyo ng one-on-one or may client kayo, karamihan sa naghingi sa akin ng one-on-one talaga is may client na sila. Tapos nanibago sila kung ano yung gagawin nila. Before sila mag-start sa client nila, is nagpa-one-on-one sila sa akin. Ganon. Ganon yung ginagawa nila. So kayo, pwede kayong gano'n na, coach, magsisimula na ako sa Monday, pwede ba tayo mag-one ng Saturday, gano'n. Kasi gusto kong malaman kung ano ba yung mo dito sa client na to, paano ko ba to gagawin, gano'n. Pero yun lang yung aanuhin ko. Hindi ko kayo talaga, ibibigay ko lang yung na ganito, ito yung status ng client mo. Ikaw na mag kung paano mo anuhin. Pero i-guide kita doon sa kung saan ka na confuse kung paano mo aanuhin. So, yun yung purpose ng one-on-one. Okay? Kuhara? Nice. Idel Rin Satorinas. Di ba ka Idel? Batch 3? Batch 3 ba si Idel? O, see? Naalala kita.
Lahat ng ano ko, naalala ko si Anton lang ang makakalimutan ko. Paano kasi hindi naman kasi Anton yung pangalan niya sa labas. Kayo din. At saka guys, kahit wala pa kayong certificate, mag-apply na. Kasi sigurado ako kaya nyo na. Nalilito lang kayo ngayon kasi hindi nyo pa alam kung ano yung umpisahan nyo, pero apply kayo. Pagkatapos nyo mag-apply tapos may interview kayo, doon nyo malalaman kung ano yung gagawin nyo eh. Ngayon kasi haka-haka pa lang yung sarili nyo kung paano. Yes! Di ba, Idel? Dalawang client na yung kay Junie. Tapos ikaw, Idel, anong nangyari sa buhay natin ngayon? Pachismis naman sa akin. Chirilo, ipacheck mo yan kay Mami Mary, yung resume mo. Oo, kumukuha sila ng walang experience. Gamit na gamit siya sa page namin, Coach. Thank you. Thank you din kasi may natutunan ka talaga. Yun talaga yung nakakalungkot. Ilang oras na yung usap dito tapos wala naman kayo natutunan. Yung nakakalungkot eh. Pero in all honesty guys, may natutunan naman talaga kayo, 'di ba? O 'di ba? Nag-iisip pa si Alexis. Kung natutunan ba talaga siya. Ilang araw mo din pinadugo utak ko. Oh, nag-ano naman ako nag-disclaimer ako. First day pa lang, Idel, hindi mo talaga ako maano dyan. Nag-disclaimer ako na ang SEO is hindi naman ganun talaga kabilis. Kasi technical-wise, hindi naman lahat tayo ma-technical na tao. Pero kung mahilig kang gumamit ng utak mo, hindi naman ganun din ka, yun nga lang, pag umpisa, pinadugo talaga yung utak, syempre. Coach, PR lang yung ano yun, PR lang yung sa skills and experience na pinaglalagay ko doon. Cherilo, pwede mong ilagay doon on page SEO. Talaga, coach, mag-hire ng walang experience as SEO? Yeah. Kasi, guys, during interview, pag SEO ka, during discovery call, tatanungin nila kung ano yung gagawin mo sa website nila. Yun yung kaibahan ng SEO talaga sa iba. Oo, tatanungin nila kung ano yung nakikita sa website nila, kung paano mo gano'n. Pag maano nila na, ay, may alam to, sige, siya na. Gano'n. Gano'n lang kabilis ang SEO mag-ano. Kaya sa SEO, hindi pwede yung fake it until you make it. Oo. Kahit itanong nyo din kay Idel. Oo, hindi pwede yung fake it to make it. Anong gagawin mo dun pag wala kang alam? Super ano pa yung mga lingwaheng ginagamit. Alam mo ba yon na nagbabasa ka lang tapos sasabihin sa'yo pa on page naman ito. In short, pa content optimization pala tapos hindi mo naintindihan kung ano yung on page. Okay ka lang? Coach, sa CV, need ba ilagay if may current work ka ngayon? Hindi. Kung hindi naman applicable, ganito talaga yun guys ha. Pag hindi naman applicable sa na-applyan nyo, bakit nyo ilalagay yun? Pero pag applicable naman sa sa ina-applyan nyo, pwede nyo naman ilagay. Pero kung wala pa kayong build up ng CV, pwede nyo naman ilagay yun doon na ito yung previous experience mo. Pero pag may mga client ka na, pwede mo na yung i-update tapos i-ano mo na yun, i-delete mo na yun sa CV nyo. Build up lang ng build up ng client. Alexis, Francis, wala ka bang Noreen Grace? Noreen, wala ba kayong Marie? Bianx, wala kang tanong? Questions, Francis, wala? Okay. So, yung mga content nyo, ipapublish ko yon pero babasahin ko muna.
Papublish ko rin, ilagay ko yun sa ano nyo. As a top VIP po, tapos natapos mo na po ibang niche, need po ba tig-isa silang resume or pwede mo po ilagay lahat sa isang resume? Ha? Ukay-ukay? Hindi, Bianca. Top VIP ka, tapos yung a-applyan mo is SMM, dapat may resume ka for SMM. Tapos pag mag-apply ka ng ano, dapat may resume ka ng ganun. Hindi mo pwedeng i-generalize yung resume mo talaga. Dapat naka-intended doon sa in-applyan mo yung resume mo. You created your resume based on the position that you are applying for. Be specific. No worries. Gusto niyo ba makita yung resume ko? Hindi naman siya ganun kaganda talaga. Titignan ko nga. Titignan ko nga baka nakakahiya yung resume. Hindi pa naman ako nag-update. Oh my God. Hindi nakakatuwa yun ha. Kailan ba ako nag-update ng resume? Wala akong update eh. O, 'di ba? Ay. Open with Google Chrome. Okay, pagkita ko sa inyo ha. Ganito lang yung resume ko. One pager lang talaga siya. Kita niyo? Ayan. Yan yung resume ko. Tapos yan. 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 Oh. One pager lang. Yan lang siya. Yan lang. May nakita ba kayong ka-interested sa resume? Ganyan lang ka-simple talaga. Less is more. Yun yung applied ko sa resume ko eh. The less is more. Wala nang super daming ano. Ganyan lang siya. So, last updated to 2023. So, yan lang guys. Yung resume nyo ba marami? Pero anuhin naman kayo ni Mami eh. Pag pakita nyo yung resume mo sa kanya. Maraming blanco. After ng mock interview, ano naman yung tinanong ni Anton? Coach, yung certificate, kailan yung certificate? Yung email ni coach, mas maganda. Ay, ewan ko. Profile. So, after ng mock interview, Anton, SSL, SSL certificate lang daw muna ngayon yung sa'yo, Anton. Application. Maraming blanco. So, yun lang. I-build nyo lang yung resume nyo. You just need one client to start para maging maganda yung resume mo. The rest is marami na akong dinilit dyan sa resume ko. Inano ko na lang yan yung pinaka-latest talaga. At saka yung resume ko is ATS tracking friendly. Alam niyo ba yung ATS? Dapat yung mga resume nyo ganun din. ATS friendly. If you notice, my resume is gumagamit talaga siya ng keywords.
based doon sa rule. So, yung sa resume ko is naka-keyword 'yon. Pati task ko. So, yun, ganun lang yung gawin nyo sa resume nyo. Bullet points, tapos be specific lang kung ano yung ginawa nyo doon sa client nyo, kung ano yung nyo, yun lang yung ilalagay nyo. So, may mga tanong pa ba kayo? So, no worry guys, kasi mag-playbook kayo, mag-activities, tapos mag-mock interview after sa akin. Tapos mag-schedule yan si Mami Mary kung kailan kayo mag-playbook. After that, by batch din kasi yung playbook eh. Tapos after that, activities, tapos mock interview, tapos certificate na. Pero while waiting, pwede na kayong mag-apply ha. Hindi kailangang maging dahilan na wala pa kayong certificate bago kayo mag-apply. Kasi yung mga client naman hindi naghanap ng certificate eh. Ang hanap nila yung kakapalan yung mukha nyo, kung ano yung kaya nyong gawin talaga. Skills. Skills yung hanap nila. Lalo na sa SEO na industry, yun yung mga hanap nila talaga. Kung paano mo resolbahin yung problema nila. So, wala na kayong mga tanong? So, thank you guys. Yung may mga access ng website dyan, i-kick out ko kayo by Sunday. Tapos, ito na yung last na natin. Last na ng internship natin. Tapos yung, bakit Edel, sasama ka din sa next batch? So, no worries. Maliit lang talaga yung freelancing world. Magkita at magkita pa rin tayo, or magkausap at magkausap pa rin tayo, malay nyo. So, no worries. At saka pag may time kayo, pwede kayong mag-sit in sa classes ko if you have time. Pero pag mas maganda pag may mga client na kayo. Kasi mas maganda yung magsisit in kayo tapos may order na kayong pagkain. Okay? Kasi may client na kayo at saka magsasabi kayo na, coach, may client na ako, mas maganda yon. Oo, Bianca, ko, by Sunday, bibigyan ko kayo ng screenshot. No worries. Cherry Lou, attend ako ulit. No worries. Maano din kayo eh. Kasi yan sila si Idel, nakasasit-in, pero karamihan sa mga batches ko, wala namang nagsisit-in na kasi busy na sila sa mga client nila. So, I'm hoping for the next batches ng classes ko, kayo din, hindi na kayo makisit-in kasi may mga client na kayo. Grab that opportunity. Yes, i-claim natin na may mga client na kayo kasi silang lahat may mga client na. Si Idel din naman, kahit nakisit-in yan, may client na yan eh. So, thank you everyone. Thank you for attending my classes. Thank you for learning a lot. And then, don't give up. Find that one client for you. Thank you, Coach. Thank you, thank you, thank you. At saka yung sinabi ko sa inyo ha, pag may mga tanong kayo, pag may nalilito kayo during paano na ng interview nyo or may mga bagong client kayo, feel free to ask me. Okay? Thank you. Thank you. Thank you, Coach. Thank you din, admin. Thank you, Coach. Thank you, everyone.